Ayun mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, nandito po ulit tayo sa isang bahay nung unang inilapad sa ating humihingi ng tulong patungkol din po doon sa syempre sino man ang nagnanais na o kaya merong mga taong may kakayanan na makatulong sa kanila, partikular sa pangangailangan ng kanyang mga anak sa pag-aaral. So ito po ngayon ay si ate ay ang asawa niya ay nagre-repack ng mga asukal o nagbubuhat ng mga nirepack na asukal dito po sa gilingan ng mga tubo. At magkano kaya ang kita ate ng asawa mo sa isang araw? Depende po sir kung mayroong karga sila na may truck na pang kukuha ng kalamay. May sila, may karga sila, pero kung wala naman silang bayad sa isang araw. So hindi regular. Hindi regular pakyaw. Kung may truck na magkukuha ng asukal, may trabaho, pero kung wala rin. Magkano ang kita niya sa kung meron? Depende, kung mayroong truck, sa isang truck, tig 100, 200, wag mo lang ganun. 100, 200. So sabihin mo na, pinakamalaking kita niya sa isang araw, mga magkano? Sa isang araw, pag abot naman minsan 300, 300. Okay. Pag merong truck, kung walang truck, wala rin kita. Wala rin kita. Oh, so yun ang hanap buhay mga kaibigan ng asawa po nitong ating tutulungan. At syempre, sa lahat po ng nais na makibahagi dito, maaari nyo po kaming kontakin. By the way ate, ilan ang anak mo? 5. 5. Dalawang high school, tapos 3 elementary. Ilan ang high school? Anong grade? Grade 11 yung panganay, grade 9 yung So malapit na mag-college yung isa. Opo. So sige, tingnan natin kung pwede natin ipinawagan na pag nag-college yung isa, kung maganda yung mga grades, baka pwede natin ipinawagan kung pwedeng makatulong din, makapag-sponsor sa kanyang pag-aaral. At yung isa grade 9, grade 11, tsaka yung 3 elementary. So ang hinihingi po ninyo sana ay pang-suporta lang sa pag-aaral nila ng 5. so sana may makabawas dun sa gastos. Kasi pamasahe yata problema pamasahe. Panggastos nila, Sa school, allowance. Oo. So siyempre alam nyo mga kaibigan, sa probinsya, ganun talaga. Pagka minsan ang bata hindi nabibigyan ng tamang sustento sa pagkain, sa pangkain nila o pangangailangan sa school, minsan tinatamad mag-aral. Ate, siyempre kung yun ay meron man taong nais na tumulong sa iyo, ay ipapaabot namin sa iyo at ipapakita natin na natanggap mo kung ano man yung tulong na kanilang ibinigay para sa iyo. Pero sa ngayon ay pumunta kami dito para ibigay sa iyo yung maliit naming handog na para sakaling makatulong pantawid man lang ng pagkain ng inyong pamilya. So ate, pagpasensyahan mo na itong aming konting dala. Sana ay makatulong kahit sa pantawid man lang ng sa inyong darating na mga araw. Tutuparin namin kung meron mang taong nais pang sumuporta para sa iyong mga anak, at syempre kukunin namin ng detalye ng iyong mga anak. Sa ngayon ba nag-aaral sila? Nasa school? Walang school. Baka sunod na linggo pa. Nasaan yung mga anak nyo po? Andito. So, sige, pwede nyo po bang tawagin para makita natin ang ating Lot. yung inyong mga anak lang ha. Sige, tawagin nyo po. Lot. Dali. Dali. Ito maliit pa. Ayan elementary. Elementary, 3. Ayan yung 3 elementary. So yan yung hinihingi nyo ng pambaon man lang, pambaon sa eskwela. Ito. Ayan, high school. High school. Grade 9. Grade 9. Ito grade 9. So gustong mag-aral din, siyempre. Yung grade 11. Yung grade 11 ko po sinunod sa tita. Nasa tita niya, Sige po, kukunin namin yung detalye, tapos kung may gusto pong mag-sponsor sa kanila, ganito rin ang proseso. Kasi kailangan nating maging transparent sa mga tao na kailangan kung ano yung binigay, yun ang
makakarating sa inyo. So, okay lang po ba sa inyo yon? Opo. Oh, sige, kung maganda po grade ng mga anak nyo, kahit dun sa grade 11, kung gagraduate siya ng grade 11, maganda, baka pwede nating ilapit ng panibagong scholarship yung inyong anak o pang dagdag ng pampaaral sa kanya. Opo. So, maraming salamat sa panahon po ninyo. Ate, ha? Opo. Salamat. Okay, God bless. Bye-bye. Salamat po.